Mga ka-RSP, ayon po sa Department of Health, leukemia ay ang panglimang leading cause ng mga cancer-related deaths dito sa Pilipinas at sa lahat ng kaso ng childhood cancer sa bansa. 50% din nito ay leukemia. At dahil ngayong September po ay Leukemia at Childhood Cancer Awareness Month, pag-uusapan po natin ang childhood leukemia. At mga kasama po natin sa Sinidoc, si Dr. Joliza Canieva, isang pediatric hematologist at oncologist. Doktora, magandang umaga po. Diane at Audrey po ito. Morning, Doc. Hello, Diane and Audrey. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Rise and Shine Pilipinas. Okay, Doktora, alam po natin lahat na ang leukemia ay cancer of the blood. Pero ano po ba exactly yung ginagawa nito sa dugo at sa katawan ng tao? Paano po ba ito nadidevelop? Okay, so important yan na question mo kasi para kung maintindihan natin yan, maintindihan din natin yung mga simptomas ng leukemia. So ang leukemia, katulad ng sinabi kanina, ay cancer sa dugo. So ang dugo, ginagawa yan sa bone marrow. So para maintindihan natin ng maayos and simplified, ang bone marrow, siya yung parte sa buto sa gitna na medyo malambot. At yan ay natuturing na pabrika ng mga dugo sa katawan. So ang dugo, binubuo to ng tatlong klase. Red blood cells o yung pula sa dugo, white blood cells, yung puti sa dugo, at platelet. So sa leukemia, yung bone marrow, hindi epektibo yung paggawa ng mga normal cells niya dahil gumagawa ito ng mga immature na cells o tinatawag na blast. Supposedly, yung mga cells, meron silang kanya-kanyang lifespan para magawa nila yung function nila. So red blood cells, 120 days, sila yung nagdadala ng oxygen sa katawan. White blood cells usually can be hours to days. Sila yung parang primary defense mechanism sa katawan, panglaban sa infeksyon. Platelet, ang lifespan within 9 to 10 days, paulit-ulit na ginagawa yan sa bone marrow. Sila yung parang band-aid pag nagkakasugat tayo. So sa leukemia, mabilis yung pagdami ng mga blast cells, mga immature cells, hindi sila nagmamature at hindi sila nawawala. Padami sila ng padami, kaya nawawala ng espasyo sa bone marrow, nagwawa ng mga healthy red blood cells, white blood cells, and platelet. So dahil hindi sila nawawala, padami sila ng padami, kumakalat sila sa mga buto, kaya sumasakit yung mga buto natin at lumalabas sila sa katawan. Yun ang primary mechanism ng leukemia. Dok, ano po usually ang sanhi po ng leukemia at sino po ang mas risk dito? Gaano po ba ito ka-common sa ating pong mga Pilipino? So, we don't know the cause of leukemia. We don't know how it happens. But there are certain genetic predisposition which causes leukemia, such as sa mga bata, yung mga bata na may Down syndrome or may mga certain genetic conditions can predispose yourself to leukemia. But really, in general, we don't know yet the cause of leukemia. In children, as was mentioned earlier, the most common childhood cancer is ALL, which is actually around 60% of our cases, of our childhood cases with cancer. We don't have a specific childhood cancer registry, but in published literature before, according to a Manila and Rizal registry, the estimated childhood cancer would be around 6,000 newly diagnosed cases per year, and leukemia would be, specifically ALL, would be around 1,000 cases each year. Doktora, ano naman po yung kadalasang sintomas at paano po ba dinadiagnose ang leukemia sa mga kabataan? So katulad nung nalaman natin kanina, dahil ang leukemia nawawalan ng espasyo sa bone marrow para gumawa ng normal red blood cells, white blood cells, and platelet, ang mga simptomas ng leukemia ay dahilan kadalasan dahil sa mababang red blood cells. So kung mababang red blood cell mo, madali kang mapagod kasi anemic ka, maputla. Kung mababa ang iyong platelet, meron kang mga simptomas ng pagdurugo katulad ng mga
mga tuldok na pula sa balat, mga pasa-pasa, pagdurugo sa katawan, sa ilong, sa gilagid, dahil simptomas yun ng mababa ang platelet dahil walang espasyo na bumawa ng normal platelet. Sa WBC naman, dahil either walang espasyo sa bone marrow mo para gumawa ng mga epektibo o normal na WBC, madalas ka magkaroon ng infeksyon o madalas kang lagnatin. So, important to note that ang leukemia, ang mga simptomas na ay para lang karaniwang sakit na nararamdaman natin. Kaya pag nakikita nyo na may lagnat, maputla, madaling mapagod, masakit ang mga kasukasuan, lumalaki ang tiyan, at lalo na kung sama-sama at hindi gumagaling sa normal conventional gamot, isipin natin na baka leukemia ito. So para ma-diagnose ito, kailangan natin ng yung history and physical examination. So sa history, hindi nagagamot na anemia kahit na binigyan ng iron supplementation, anemic pa rin. Yung mga lagnat o parang impeksyon na hindi gumagaling sa mga antibiotiko, yun yung mga telltale signs ng leukemia sa history. Physical examination, kung may nakakapa na mga kulani sa leeg, sa other parts of the body na hindi nawawala sa antibiotiko. And then we examine the CBC, ang pinaka standard. Simple initial test to diagnose leukemia is to looking at the CBC complete blood count. Makikita natin na mababa yung pula, mababa yung platelet, mataas or mababa yung WBC sa CBC. And the definitive way to diagnose that is to examine the bone marrow contents, to do a blood test through getting a sample from the bone marrow. Okay, Doc, ano naman po yung mga available na treatments sa isang bata po na mayroong pong leukemia? So what we have now, so the most common way to treat leukemia is through chemotherapy, yung pagbigay ng mga gamot through iniinom sa bibig, sa suero, sa veins, or ilalagay na gamot sa likod or sa CSF. So chemotherapy is the most effective way to treat leukemia. There are other modalities such as bone marrow transplant, immunotherapy, but usually that is reserved after chemotherapy has failed. So unfortunately, there are cases in which nauuwi sa pag-inom ng mga alternative treatments ang leukemia, but unfortunately, we cannot treat leukemia that way. The standard of treatment is really through chemotherapy. Okay, Doktora, syempre para sa mga magulang, ayon na magulang na magkaroon ng ganitong uri ng sakit ang kanilang anak, ano? Pero may paraan po ba to prevent this disease at paano maring matulungan ng isang magulang ang anak nila na may leukemia? So as I've mentioned earlier, we don't know the exact cause of leukemia. We always tell the parents of our patients when when their child has been diagnosed with leukemia, na there's nothing that they did or did not do para magkaroon ng leukemia ang kanilang anak. Pero maganda na as early on that we help our kids maintain a healthy lifestyle. So good nutrition, really seeking consult and follow up with our pediatrician para maaga silang ma-diagnose, ma-follow up sila, magkaroon ng preventive pediatrics. Sa mga parents na meron namang lumalaban ang kanilang anak sa sakit na leukemia, we always support them and then advise them to maintain a healthy lifestyle and then avoid getting infections kasi makaka-apekto yun sa treatment nila for leukemia. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa libreng telemed, Dr. Jolisa Canieva, isang pediatric hematologist at oncologist. Doc, salamat po. Salamat.